Hello mga ka-antip, so Sunday po pala ngayon, kaya pupunta po tayo doon sa aming pinakamamahal, pinapangarap lang noon na amin na ngayon. So biyaya ni Lord, share ko po sa inyo. Alam nyo, pangarap lang talaga namin po noon na magkaroon kami ng beachfront lot, kahit lot lang. So for 12 years, almost 13 years bago po napasa amin. Meron naman kaming lot dito sa beach, kaya lang doon sa katabi nito, nasa siya, pangatlong lote galing sa beachfront. So ito talaga yung pinaka masaya kami na nabili namin na property, dahil nga ay nasa beachfront, dahil sobrang hilig ng mga bata, ng mga anak namin dito sa beach, kaya nabili namin to. Alam niyo po, katas po ito ng motor parts business namin. Yun nga pala yung truck po na sinakyan namin kanina, sinasakyan namin siya kapag pupunta kami dito sa beach, kapag marami kami mga daladalahan. Katas din po yun ng aming motor parts business. So talagang hindi ko sukat akalain, hindi namin sukat akalain. Alam niyo po, kasi nag-start kami talaga sa scratch, as in yung pinamuhunan namin utang na magkano lang, tapos talagang pinagtrabahuan namin yung puhunan, yung makapundar kami pang puhunan. So ayan, itong dinidiligan ko po ay santol yan siya, malalaking santol na matatamis. So tinanim namin dito, may mga nyug na yan siya, ilang puno lang naman kasi isang lote lang ito, pero binapalak naming bilhin na rin ang sa likod nito, ang second lot, at saka itong gilid sa likuran ko. Pero remind ko lang kayo mga ka-antry po, lalo na dun sa mga nagsisimula pa lang at talagang kailangan pa ng stocks inventory, huwag nyo pong ilaan sa lupa po ang inyong mga pera, kasi tulog po ang pera sa lupa. Maliban na lang kung ibibili nyo po ng lupa para pagtatayuan nyo ng business. Pero kung lupa na ganitong klase na hindi mo naman talaga pang kabuhayan, like kagaya niyan, may nyug nga siya pero kukunti lang, hindi mo naman makonsider talaga na pang kabuhayan siya. At kahit na nyugan siya, kasi po ang nyugan po ay medyo mabagal ang balik ng pera, hindi kagaya nung nasa negosyo na tuloy-tuloy ang rolling. So ayan, enjoy ang mga bata, kita naman talaga. Magigib tayo, pandilig dyan sa ating So dinala ko nga pala yung pinunla kong lansones, santol at saka rambutan sa bahay. Dinala namin dito para itanim namin dito. Syempre, walang kasiguraduhan to kasi ang daming kambing kanina pag-alagala dito. Pero alangan naman hindi na lang kami magtanim dahil natatakot kaming kainin ng kambing. So pasapalaran ito, risk na lang kumbaga. Itong nga pala, itong balon na to, hindi to nasakop dito sa lote namin. Yan yung almost pagitan. So separate yung bahay na yan din, hindi rin yan sa amin. So dito sa amin pa slide kasi dito sa loob sa walang kubo, pero may mga nyug niyan, pero ilang puno lang din kasi mga tinumba yung iba. Pero I'm not after, hindi kami after doon sa mga nyug kasi ang tataas na ng mga nyug, mga matatanda na. Pero hindi dito sa bandang harap, mga bata pa at nag-uumpisa pa nga lang mamunga, pero hindi kasi advisable pag may mga bata at saka yung mga malapit pag palaging tambayan, tapos may mga nyug, delikado po. Ang dami ng mga namatay dahil mga nalaglagan ng nyug. So itong tinatanim namin, ayan, lansones yan. So babakurin na lang namin yan mamaya ng mga usok-usok. Nilinis na rin namin tong area para syempre mas maaliwalas, tsaka wala na maraming lamok. Sinunog namin lahat ng mga nalaglag na dahon ng mga ng mga old na mga dahon. Sinunog namin, nilinis para wala nang sagabal dito kung magpasyal, maglakad-lakad dito sa ilalim ng lote na ito. Pa-slide nga pala yung lote, kaya kung nakikita ninyo, akala nyo kasali yung kubo, pero hindi yan siya kasali kasi medyo pa-slide ang pagsukat nito. So ayan, sunog-sunog ng mga yung dahon, yung sinusunugan amin pa rin yan, sakop yan ng lote. So hopefully sana kung magka-budget ay makuha din namin yung sa likod para totally pahaba na ito, magiging na siya 1,200 square meter, tapos yung katabi sana hopefully kung magka-budget. Pero ulitin ko po para sa mga nagsisimula ng business, hindi po magandang investment o paglaga ka ng pera ang lupa, lalo na kung hindi po ito mag-create ng pera or ng cash flow. Kagaya halimbawa nito, tatambay naman, hindi ko naman siya gagawing resort para magkaroon siya ng or kumita siya or gumawa siya ng pera. So sa mga baguhan pa lang, make sure na to sa produkto talaga na pupunta yung pera. Nagkataon lang kasi ito na kumbaga savings na rin namin. So yung savings, instead na nandoon lang siya sa bangko or natutulog lang, is ininvest na lang namin dito kasi talagang pangarap din talaga namin to, lalo na ng mga bata. Pangarap talaga nila na magkaroon ng sariling space kumbaga sa beachfront. So pangarap din talaga namin at salamat sa Panginoon dahil isa lang ito sa napakaraming biyayang binigay niya sa amin, na katas ng aming pagpupursigi, pagsisipag, pagtsatsaga, katas ng aming motor shop business or motor parts business. Thank you, Lord. Guys, so ayan. Hi!
Tapos lang ating Sunday. So, naglinis kami. Nagligpit. Sunog ng basura. And the sun is going down. Bye-bye!